10:00 na ng gabi. 2 oras na siyang naghihintay. Nakatitig lang si Selena sa eleganteng mesa na inihanda niya. Ang 2 kandila ay halos naubos na at ang sinangag na may bawang sa ibabaw ng steak ay matagal nang lumamig. Ang bote ng mamahaling alak na binuksan niya kanina ay tila pinagpapawisan sa tabi ng yelo na unti-unti nang natutunaw. "Happy anniversary, mahal!" Bulong niya sa sarili. Ang mga salita ay tila nawawala ng saysay sa katahimikan ng kanilang malaking bahay. Eksaktong sa sandaling iyon, narinig niya ang ugong ng sasakyan ni Ramon na papasok sa garahe. Isang maliit na pag-asa ang sumibol sa kanyang dibdib. Agad siyang tumayo, inayos ang kanyang pulang bestida at naghanda ng isang matamis na ngiti. Baka naman may magandang dahilan. Baka naman may sorpresa ito para sa kanya. Bumukas ang pinto. Pumasok si Ramon. Dala ang kanyang leather briefcase. Gwapo pa rin. Tulad ng dati, sa suot nitong mamahaling suit. Ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang mukha ay walang emosyon. "Ramon," bati ni Selena. Sinubukan niyang gawing masigla ang kanyang boses. "Happy 2nd anniversary." Lumapit si Ramon at hinalikan siya sa pisngi. Malamig. Mabilis. Parang isang obligasyon na kailangan lang tapusin. Naramdaman ni Selena ang unti-unting pagbagsak ng kanyang puso. Ito na ba yon? Ang naramdaman niyang distansya sa pagitan nila sa mga nakaraang buwan na buwan ay nagkatotoo na sa gabing ito. "Sorry, I'm late. May biglaang meeting lang sa opisina," sabi ni Ramon habang niluluwagan ang kanyang kurbata. Hindi man lang niya tinapunan ng tingin ang mesa na pinaghirapan ni Selena. Inabot nito ang isang maliit at parisukat na kahon mula sa kanyang bulsa. "Para sa'yo. Happy anniversary." Binuksan ito ni Selena. Isang napakagandang relos na may maliliit na diamante. Alam niyang napakamahal nito. Ngunit sa halip na kiligin, isang kirot ang kanyang naramdaman. Isa na namang mamahaling bagay. Isa na namang pambawi sa oras na hindi nito maibigay. "Salamat, mahal. Napakaganda." Pilit niyang ngumiti. "Halika, kumain na tayo. Nagluto ako ng paborito mo." Umiling si Ramon. "Busog na ako, Selena. Kumain na kami sa labas kasama ang mga kliyente. Bukas mo na lang initin yan." Ang bawat salita ay parang isang sampal. Pakiramdam ni Selena ay bigla siyang napahiya sa sarili niyang pamamahay. Tumango na lang siya. Ayaw niyang magsimula ng gulo sa kanilang anibersaryo. "Sige, maghahanda na lang ako ng mainit na tubig para sa paliligo mo." "Thanks," sagot nito at naglakad na paakyat ng hagdan. Hindi na lumingon pa. Naiwan si Selena sa gitna ng sala. Yakap-yakap ang maliit na kahon. Ang dating masayang pag-asa ay napalitan ng isang mabigat na kalungkutan. Pinatay niya ang mga kandila at ang dilim ay tila lumamon sa buong silid. Pagkatapos ng ilang sandali, naisipan niyang ipasok sa garahe ang sarili niyang sasakyan na nakaparada sa labas. Nang dumaan siya sa kotse ni Ramon, napansin niyang naiwan nitong bukas ang bintana sa passenger side. Baka mabasa kung sakaling umulan. Binuksan niya ang pinto para isara ang bintana. Ngunit isang bagay na kumikinang sa sahig ang nakaagaw ng kanyang pansin. Yumuko siya para pulutin ito. Isang maliit na hikaw. May kumikinang na diamante sa gitna. Napakadelikado ng disenyo at sigurado siyang hindi ito sa kanya. Hindi niya kailanman isusuot ang ganitong klase ng alahas. Natigilan ang kanyang kamay. Nanigas siya sa kanyang kinauupuan. Ang pagtibok ng kanyang puso ay biglang bumilis, malakas na dumadagundong sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang hikaw na nasa kanyang palad. Sino ang nagmamay-ari nito? Sino ang babaeng sumakay sa kotse ng asawa niya? Pumasok siya sa loob ng bahay na parang isang multo. Umakyat siya sa kanilang silid tulugan. Naabutan niya si Ramon na katatapos lang maligo, nakahiga na sa kama at nagsa-cellphone. "Ramon," tawag niya. Nanginginig ang kanyang boses. "Hmm?" Sagot nito,
Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Hindi niya alam kung paano sisimulan. Hindi niya alam kung anong sasabihin. Ilang minuto silang walang imikan. Sa huli, pinatay ni Ramon ang ilaw sa kanyang tabi, humiga, at tumalikod sa kanya. Matulog na tayo. Maaga pa ako bukas. Naiwan si Selena sa dilim. Napayuko siya at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Sa ibabaw ng hikaw, nahawak pa rin niya. Ito ang kanilang anibersaryo. At sa gabing ito, pakiramdam niya ay mas nag-iisa siya kaysa dati. Nang hating gabi na at mahimbing na ang tulog ni Ramon, biglang nag-vibrate ang cellphone ni Selena na nasa ibabaw ng bedside awl. Isang unregistered number. Nag-aalangan man. Sinagot niya ito. "Hello?" Mahina niyang sabi. Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya, tanging ang marahang paghinga lang ang kanyang naririnig. At pagkatapos, isang boses ng babae ang bumulong. "Alam mo ba kung nasaan talaga ang asawa mo kanina, Attorney Santos?" Pagkasabi niyon, agad na pinatay ang tawag. Naiwan si Selena na hawak ang cellphone, nanlalaki ang mga mata, at ang puso niya ay tila hihinto anumang oras. Hindi nakatulog si Selena ng gabing iyon. Ang boses ng babae sa telepono ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan, isang malamig na bulong na sumisira sa katahimikan ng kanilang kwarto. Sa bawat paghinga ni Ramon sa kanyang tabi, na tila walang anumang gumugulo sa kanyang isipan, mas lalong tumitindi ang kirot sa dibdib ni Selena. Kinabukasan, maagang umalis si Ramon. Ni hindi man lang ito nagpaalam. Isang halik sa hangin, isang mabilis na, "Alis na ako." At wala na. Nang mag-isa na lang siya sa kanilang malaking bahay, pumasok si Selena sa kanyang home office. Sa isang iglap na wala ang imahe ng isang nasasaktang asawa. Pinalitan ito ng isang matalas at determinadong abogado. Hindi na siya iiyak. Kailangan niya ng katotohanan. At ang katotohanan ay hindi nakukuha sa luha, kundi sa ebidensya. Binuksan niya ang kanyang laptop. Ang unang tiningnan niya ay ang kanilang joint credit card statements online. Ilang buwan nang hindi niya ito ginagawa dahil sa buong pagtitiwala niya kay Ramon. Ngayon, pinagsisisihan niya ito. Isa-isa niyang sinuri ang bawat transaksyon. At doon, nakita niya ang mga ito, mga pangalan ng mamahaling restaurant na hindi pamilyar sa kanya. Mga bayarin sa mga 5-star hotel sa Makati tuwing Biyernes ng gabi. Mga araw na sinasabi ni Ramon na may overnight meeting siya kasama ang mga foreign investors. Ang puso niya ay tila pinipiga habang kinukumpara niya ang mga petsa sa kalendaryo ni Ramon. Lahat ay nagtutugma. Ang bawat kasinungalingan ay may katapat na resibo. Ngunit sino? Sino ang kasama niya? May naalala si Selena. Isang pangalan na nabanggit ni Ramon ilang linggo na ang nakalipas. Isang bagong business partner daw na napakatalino. Isabella Cruz. Bulong niya sa sarili. Mabilis niyang hinanap ang pangalan sa internet. Lumabas ang profile ng isang Isabella Cruz, CEO of Cruz Development Group. Isang napakagandang babae, may matalas na tingin at isang ngamang ngiti na tila kayang makuha ang lahat ng gusto niya. At habang tinititigan ni Selena ang professional corporate photo ni Isabella, tila huminto ang kanyang paghinga. Nasa tenga ni Isabella, nakasabit doon ng buong pagmamalaki, ang hikaw. Ang eksaktong hikaw na natagpuan niya sa kotse ni Ramon. Isinara ni Selena ang laptop. Isang malamig na galit ang gumapang sa buo niyang katawan. Hindi na ito hinala. Ito na ang katotohanan. Kinabukasan. Sa almusal, hinarap niya si Ramon. Kalmado siya. Inilapag niya sa mesa ang isang printout ng credit card statement at ang litrato ni Isabella Cruz. "Ramon, kailangan nating mag-usap." Tiningnan ni Ramon ang mga papel. Hindi nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha, ngunit nakita ni Selena ang bahagyang paninigas ng kanyang panga. "Ano to, Selena?" Malamig niyang tanong.
Nakita ko ang hikaw niya sa kotse mo. Nakita ko rin ang mga bayarin sa hotel at restaurant. Huwag mo nang itanggi, Ramon. Please, just tell me the truth. Inaasahan ni Selena na magpapaliwanag ito o hihingi ng tawad. Ngunit sa halip, isang tawa ang pinakawalan ni Ramon. Isang tawang puno ng pang-iinsulto. Are you serious? Iniimbestigahan mo ako ngayon? Ganyan ba kababaw ang tingin mo sa akin, Selena? Tumayo ito. Ang boses ay unti-unting lumalakas. Si Isabela ay isang napaka-importanting business partner. Ang deal na ito ay magpapasok ng milyon-milyon sa kumpanya. At ikaw, dahil sa isang walang kwentang hikaw, sisirain mo ang tiwala ko? Pero ang mga hotel, Ramon, anong business meeting ang ginagawa sa hotel tuwing hating gabi? You know nothing about my world, Selena. Sigaw niya. Huwag mong dalhin ang pagiging abogado mo sa pamamahay na ito. I am your husband, at kung wala kang tiwala sa akin, baka may mas malaki tayong problema kaysa sa isang hikaw. Galit na kinuha ni Ramon ang kanyang briefcase at umalis. Malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Selena sa hapagkainan, nanginginig. Hinalo ni Ramon ang lahat. Siya pa ngayon ang may kasalanan. Siya pa ang nagdududa at walang tiwala. Ilang araw ang lumipas. Para silang may malaking pader sa pagitan nila. Hanggang sa isang gabi, kinailangan nilang dumalo sa isang charity gala. Pagpasok pa lang nila, nakita agad ni Selena si Ramon na may kausap sa kabilang dulo ng ballroom. At sa tabi nito, nakatayo si Isabela Cruz. Nakasuot ng isang itim na gown na tila isang diwata ng kadiliman. Napakaganda, napakakomportable sa tabi ng asawa niya. Nang magtama ang kanilang mga mata, ngumiti si Isabela at sa hindi inaasahang pagkakataon, lumakad ito papalapit kay Selena. You must be Selena, sabi nito. Ang boses ay kasing tamis ng pulot. I'm Isabela. I've heard so much about you. Your husband admires you a lot. Talaga ba? Pilit nang ngumiti si Selena. Oo naman, sagot ni Isabela. Ang kanyang mga mata ay tila sinusuri si Selena mula ulo hanggang paa. He told me you're the best lawyer he knows. Matalino, matapang. Pero alam mo, minsan, ang sobrang talino, nakakasama rin. Lalo na kung lahat na lang ay ginagawan mo ng kaso. Isang patagong banta, isang hamon. Bago pa man makasagot si Selena, dumating si Ramon at inakbayan si Isabela. Oh, I see you've met. Mabuti naman. Tara na, Bella. Pinapatawag na tayo ng mga board members. At sa isang iglap, iniwan nilang dalawa si Selena na nakatayong mag-isa sa gitna ng maraming tao. Pag-uwi niya ng bahay ng gabing iyon, puno ng galit at kahihiyan ang kanyang puso. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang protektahan ang sarili niya. Umupo siya sa harap ng kanyang laptop, binuksan ang kanyang email, umaasang malilibang sa trabaho. Ngunit isang bagong mensahe ang nasa pinakaitaas ng kanyang inbox. Galing ito sa bangko. Ang subject, urgent. Notice regarding your joint account. Kinabahan si Selena. Binuksan niya ang email. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga salita. Ngunit ang kanyang isip ay tila ayaw itong iproseso. We are writing to inform you that a temporary freeze has been placed on your joint savings and investment accounts effective immediately due to a formal complaint citing suspicion of fraudulent activity. Nabitawan ni Selena ang mouse. Pandaraya? Anong pandaraya? At habang binabasa niya ang huling pangungusap ng email, naramdaman niya ang pagbagsak ng buong mundo sa kanyang mga balikat. This action was taken upon the official and urgent request submitted by the law firm representing your husband, Mr. Ramon Santos. Nakaupo si Ramon sa isang madilim na sulok ng pinakamahal na bar sa Bonifacio Global City. Ang isang baso ng single malt whiskey na nagkakahalaga ng sweldo ng isang ordinaryong manggagawa ay hindi man lang niya ginagalaw. Sa harap niya, nakaupo si Isabela, ang muka ay puno ng pag-aalala. Are you okay, Mon? Malambing na tanong ni Isabela.
Ang kamay ay marahang ipinatong sa ibabaw ng kamay ni Ramon. Napabuntong hininga si Ramon. I don't know, Bella. Hindi ko nakilala si Selena. The way she accused me, parang ibang tao. Ngumiti si Isabela, isang nanangiting malungkot. Baka naman, natatakot lang siya. People do crazy things when they're scared. Scared of what? Naiiwan ko siya? Umiling si Ramon. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. She's a brilliant lawyer. She's strong. Hindi siya yung tipo na matatakot sa ganoong bagay. Dito nakita ni Isabela ang pagkakataon. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Ramon. Maybe she's not scared of losing you, Mon. Maybe she's scared of losing this. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, tumutukoy sa karangyaan ng lugar. Sa lahat ng bagay na sumisimbolo sa yaman ng mga Santos, kumunot ang noo ni Ramon. What do you mean? Wala, kalimutan mo na, sabi ni Isabela. Sabay bawi ng kanyang kamay na tila may nasabi siyang hindi dapat. Pero huli na. Ang binhi ng pagdududa ay naitanim na. No, tell me, Bella. What have you heard? Nag-atubili si Isabela. Ayokong maging sanhi ng gulo sa inyo. Mahal mo si Selena at ayokong... Isabela, please! Huminga ng malalim si Isabela. Tila nag-aalala talaga. Okay. Pero sana wag mong isipin na sinisiraan ko siya. I overheard her once. Sa telepono. May kausap siyang financial consultant. I didn't mean to listen, pero narinig ko ang mga salitang offshore accounts at asset transfer. Akala ko nga para sa isang kliyente niya. Pero nabanggit niya ang pangalan ng kumpanya mo. Natahimik si Ramon. Ang kanyang isipan ay mabilis na nagproseso ng impormasyon. Isang financial consultant? Offshore accounts? Hindi totoo yan, sabi niya. Pero ang kanyang boses ay walang kasiguraduhan. Malungkot na tumingin si Isabela sa kanya. Sana nga hindi, Mon. Pero I did some digging for your protection. Kinuha niya ang kanyang cellphone at ipinakita kay Ramon ang isang serye ng mga email. Ang mga email ay tila galing sa isang personal na account ni Selena, papunta sa isang Mr. David Lim. Ang mga nilalaman ay tungkol sa maingat na paglilipat ng pondo mula sa Santos Corporation patungo sa mga bagong account sa ilalim ng ibang pangalan. This is fake, maring sabi ni Ramon. Pero habang tinititigan niya ang mga email, mukha itong totoo. Ang paraan ng pagsulat, ang mga legal na terminolohiya. Parang si Selena nga. I had my tech guy check it. Malumanay na sabi ni Isabela. The emails are encrypted, pero nanggaling talaga sa IPP address ng bahay ninyo. Mon, I'm so sorry. Alam kong masakit, pero kailangan mong malaman. She's been planning this for a long time. Biglang nag-init ang ulo ni Ramon. Lahat ng piraso ay tila nagkonekta sa kanyang isipan. Ang pagiging independent ni Selena, ang pagiging abala nito palagi sa trabaho, ang pagiging malamig nito sa kanya nitong mga nakaraang buwan. Hindi pala dahil sa kanya. Hindi pala dahil meron siyang pagkukulang. Dahil pala meron itong plano. Ang sakit ng katotohanan ay mabilis na napalitan ng isang umaapaw na galit. Ang pagmamahal na nararamdaman niya para kay Selena ay natabunan ng pakiramdam ng pagkakanulo. Pakiramdam niya ay ginamit lang siya. Isang kasangkapan para umangat sa buhay. Ang lalim ng kanyang insecurity na palagi niyang tinatago sa likod ng kanyang yaman at kapangyarihan ay biglang lumabas. Pakiramdam niya ay hindi siya sapat, na minahal lang siya dahil sa kanyang pera. At si Selena, ang babaeng pinagkatiwalaan niya, ang nagpatunay sa kanyang pinakamalaking takot. That's why she was accusing me. Bulong ni Ramon sa sarili, puno ng galit. Para kapag nalaman ko ang ginagawa niya, mayroon siyang maibabato sa akin. Para siya ang magmukhang biktima. Mon, anong gagawin mo? Tanong ni Isabela. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Tumingin si Ramon sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy.
She wants to play dirty? Fine. I'll show her how it's done. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang personal na abogado, isa sa pinakamagaling sa bansa. Tony, sabi niya nang sagutin ang tawag, ang boses ay matigas at walang emosyon. I need you to do something for me. I want you to file a request sa bangko. I-freeze mo lahat ng joint accounts namin ni Selena Santos. Yes, all of them. Ang rason? Suspicion of fraud. At ihanda mo na rin ang mga papeles. I want to file for annulment. Pagkatapos ng tawag, uminom siya ng whiskey. Isang lagok. Ang apoy ng alak ay kumalat sa kanyang lalamunan, kasabay ng apoy ng galit sa kanyang puso. Hindi niya alam na sa tabi niya, si Isabela ay tahimik na nakangiti. Isang ngiting tagumpay. Nang gabing iyon, umuwi si Ramon sa bahay. Naabutan niya si Selena sa sala. Nakatayo, hawak ang cellphone, ang mukha ay puno ng pagkalito at sakit. Ang itsura nito ay parang isang hayop na nasukol. For a split second, nakaramdam siya ng awa. Ngunit agad itong nawala nang maalala niya ang mga email, ang mga kasinungalingan. Tiningnan niya ito ng malamig. Walang pagmamahal, walang awa, tanging galit at pagkasuklam. Hindi ako magpapalamang sa'yo, Selena. Sabi niya, ang bawat salita ay matigas at mabigat. Not now, not ever. Tinalikuran niya ito at iniwang mag-isa sa dilim. Hindi alam na pareho silang biktima sa isang larong mas malaki kaysa sa kanilang dalawa. Kinabukasan, gumuho ang mundo ni Selena. Hindi pa man sumisikat ang araw. Ang kanyang cellphone ay walang tigil sa pagtunog. Mga tawag mula sa mga numerong hindi niya kilala. Mga mensahe mula sa mga kaibigan at katrabaho na nagtatanong kung totoo ba ang balita. Anong balita? Binuksan niya ang isang sikat na online news portal at naroon, sa pinakaitaas ng pahina, ang kanyang mukha. Katabi ng litrato ni Ramon, ang headline ay tila isang punyal na direktang tumusok sa kanyang puso. Celebrity lawyer Selena Santos, inakusahan ng sariling asawa ng financial fraud. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang artikulo. Nakasulat doon ang lahat. Ang pag-freeze ng kanilang mga bank account, ang suspicion of fraudulent activity. May mga sources pa na nagsasabing matagal na raw may problema ang mag-asawa at si Selena raw ay isang gold digger na nagpapanggap lang na may prinsipyo. Ang bawat salita ay isang kasinungalingan, isang lason na unti-unting kumakalat para sirain ang lahat ng pinaghirapan niya. Ilang sandali pa, isang opisyal na email ang pumasok sa kanyang inbox. Galing ito sa managing partner ng law firm na pinagtatrabahuhan niya, ang pinakamatandang at pinakaprestihiyosong law firm sa bansa. Ang mensahe ay maikli at direkta. Dear Atty. Santos, in light of the recent news and the gravity of the allegations against you, the firm has decided to place you on indefinite leave, effective immediately. We will conduct our own internal investigation. Please cooperate accordingly. Indefinite leave. Sa mundo ng mga abogado, iyon ay isang magalang na paraan ng pagsasabing, tapos ka na. Nabitawan ni Selena ang kanyang cellphone. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Sa isang iglap, nawala ang lahat. Ang kanyang asawa, ang kanyang pera, at ngayon, ang kanyang karera. Ang pangalan na pinaghirapan niyang buuin sa loob ng maraming taon na iningatan niya ng higit pa sa kanyang buhay ay nadungisan sa loob lamang ng isang umaga. Dumating ang mga abogado ni Ramon sa bahay nila ng araw na yon. Dala ang isang court order. Kailangan niyang umalis sa pamamahay na yon. Hindi niya pwedeng dalhin ang kahit anong gamit, maliban sa kanyang mga personal na damit. Ang bahay, ang mga sasakyan, lahat ng ari-arian nila ay under litigation. Walang nagawa si Selena kundi ang sumunod. Habang inilalagay niya ang kanyang mga damit sa isang maleta, ang mga kasambahay na dati ay malapit sa kanya ay hindi makatingin ng diretsyo. Ang iba ay nagbubulungan. Pakiramdam niya ay
Isa siyang kriminal sa sarili niyang tahanan. Bago siya umalis, tumayo siya sa gitna ng sala. Tiningnan niya ang mga litrato nila ni Ramon na nakasabit sa pader. Ang kanilang wedding photo kung saan pareho silang nakangiti, puno ng pag-asa. Mga litrato mula sa kanilang mga biyahe sa ibang bansa. Lahat ngayon ay parang isang malaking kasinungalingan. Inilabas niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Ramon. Gusto niyang sumigaw, magmakaawa, magtanong kung bakit. Ngunit ang tawag ay dumiretso sa voicemail. Pinatay na nito ang linya para sa kanya. Walang mapuntahan, nag-check-in si Selena sa isang maliit at murang hotel. Doon, sa loob ng 4 na sulok ng kwartong amoy luma, sa wakas ay bumuhos ang kanyang mga luha. Umiyak siya ng umiyak, hindi dahil sa nawalang pera o karangyaan, kundi dahil sa sakit ng pagkakanulo. Ang taong pinangakuan niyang makasama habang buhay ang siya mismong sumisira sa kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan ang mga kaibigan at ilang kasamahan sa trabaho. Ang iba ay hindi sinasagot ang kanyang tawag. Ang iilan na sumagot ay halatang umiiwas. Natatakot silang madamay. Natatakot sila sa kapangyarihan ng pangalang Santos. Naiintindihan niya. Ngunit ang pag-unawa ay hindi nakabawa sa sakit ng pagiging mag-isa. Gabi na. Nakaupo si Selena sa kama, nakatitig sa kawalan. Ang tanging kasama niya ay ang ingay ng traffic mula sa labas at ang malamig na hangin mula sa aircon. Pakiramdam niya ay nasa pinakamababang punto na siya ng kanyang buhay. Para siyang nalulunod sa gitna ng karagatan at walang sino mang gustong maghagis ng salbabida. Ngunit habang nakaupo siya roon, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng pag-asa, isang bagay sa loob niya ang nagsimulang magbago. Ang matinding kalungkutan ay dahan-dahang napalitan ng isang pamilyar na damdamin. Isang damdamin na matagal na niyang hindi naramdaman ng ganito katindi. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi galit sa isang asawang nagtaksil, kundi galit ng isang abogado na inakusahan ng isang krimen na hindi niya ginawa. Galit ng isang taong may prinsipyo na niyurakan ang dangal. Naalala niya ang lahat ng mga kliyente niyang maliliit na tinulungan niya noon. Mga taong inapi at minaliit. Palagi niyang sinasabi sa kanila, hanggat nasa panig natin ang katotohanan, lalaban tayo. Ngayon, siya na ang kliyente. At ang kalaban niya ay ang pinakamalakas na makinarya ng pera at impluwensya. Tumayo si Selena. Lumapit siya sa salamin at tiningnan ang sarili. Ang babaeng nakita niya ay pagod, magulo ang buhok, at namumugto ang mga mata. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, nakita niya ang isang kislap, isang apoy na hindi pa namamatay. Hindi pa ako tapos, bulong niya sa sarili niyang refleksyon. Hindi mo ako kayang sirain, Ramon. Sinimulan niyang alalahanin ang lahat, bawat detalye, bawat pag-uusap, bawat pangyayari. Kailan ba talaga nagsimula ang lahat ng ito? At doon, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Isabela Cruz. Ang pagdating ni Isabela sa buhay nila ay kasabay ng unti-unting pagbabago ni Ramon. Ang hikaw, ang mga meeting sa hotel, ang ngiti ni Isabela sa charity gala na puno ng kahulugan. Hindi ito simpleng kwento ng kabit. May mas malalim dito. May mali. At bilang isang abogado, alam niyang ang kasagutan ay laging nasa mga detalye. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop, ang nag-iisang asset na natira sa kanya. Kailangan niyang mag-imbestiga. Hindi bilang asawa, kundi bilang isang abogado na hahanapin ang katotohanan. Sinimulan niyang mag-research ng mas malalim tungkol kay Isabela Cruz, hindi lang sa kanyang kasalukuyang tagumpay, kundi sa kanyang nakaraan. Sa gitna ng paghahanap, isang ideya ang pumasok sa isip niya. Ang mga lumang kaso, ang archives ng kumpanya. Baka merong koneksyon doon. Kinontak niya ang isang matandang paralegal sa dati niyang opisina
Isa sa iilang taong may utang na loob sa kanya. Nakiusap siya kung pwede siyang bigyan ng access sa digital archives ng firm kahit isang gabi lang. Dahil sa awa at respeto, pumayag ito. Hating gabi na. Habang naghahanap siya sa libo-libong mga lumang file, isang kaso mula 20 taon na ang nakalipas, ang nakaagaw ng kanyang pansin. Isang kaso ng hostile takeover at corporate bankruptcy. Ang nagsampa ng kaso, Santos Corporation, sa pamumuno ng ama ni Ramon. Ang natalong kumpanya, ang biktima na nawalan ng lahat, Cruz Real Estate. At sa ibaba ng dokumento, nakalista ang mga pangalan ng nagmamay-ari ng Cruz Real Estate, si Ricardo Cruz, at ang kanyang nag-iisang anak at tagapagmana, Isabela Cruz. Natigilan si Selena. Nanlamig ang buo niyang katawan. Bigla niyang naintindihan. Hindi ito tungkol sa pera. Hindi ito simpleng pagnanasa. Ito ay paghihiganti. Para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Nakatitig lang si Selena sa screen ng laptop sa pangalan ni Isabela Cruz na nakalista bilang tagapagmana ng isang imperyong winasak ng pamilya ni Ramon. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay biglang nagkabit-kabit sa kanyang isipan, bumubuo ng isang larawan na mas nakakatakot kaysa sa inaakala niya. Ang paglapit ni Isabela kay Ramon, ang perpektong tiyempo ng paglitaw ng mga ebidensya, ang pagmamanipula nito sa isipan ng kanyang asawa. Hindi ito simpleng pagnanasa sa pera o pagnanasa sa isang lalaking may asawa. Ito ay isang 20 taong galit na naghihintay ng tamang pagkakataon. Ito ay paghihiganti at sila ni Ramon ang nasa gitna ng entablado. Mga pangunahing tauhan sa isang trahedya na isinulat ni Isabela. Ginugol ni Selena ang sumunod na 2 araw sa paghuhukay pa ng mas malalim. Binasa niya ang bawat pahina ng lumang kaso at nakita niya ang kalupitan sa likod ng mga legal na terminolohiya. Ginamit ng ama ni Ramon ang bawat butas sa batas para idiin ang mga Cruz hanggang sa wala na silang madudukot. Hindi siya nakontento. Naghahanap siya online at natagpuan niya ang pangalan ng isang dating accountant ng Cruz Real Estate, isang matanda ng lalaki na ngayon ay simpleng namumuhay sa Laguna. Tinawagan niya ito. Sa una, ayaw nitong makipag-usap, takot pa rin sa anino ng ng pangalang Santos. Ngunit nang marinig nito ang desperasyon sa boses ni Selena, pumayag itong magkwento. Napakabuting tao ni Don Ricardo Cruz, sabi ng matanda sa telepono. Ang boses ay basag. Pero nilamon siya ng mga Santos. Nakita ko kung paano siya umiyak noong isinara ang kumpanya. At ang anak niya, si Isabela. Bata pa lang siya noon, pero nakita niya ang lahat. Nakita niya kung paano nasira ang kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Selena, nanginginig. Si Ramon ay hindi lang biktima ng panunukso. Biktima siya ng isang multo mula sa nakaraan ng sarili niyang pamilya. At sa galit ni Ramon, hindi nito nakikita na pareho silang itinutulak ni Isabela patungo sa isang malalim na bangin. Kailangan niyang sabihin ito kay Ramon. Hindi para ayusin ang kanilang pagsasama, kundi para bigyan ito ng babala, para iligtas ito mula sa isang panganib na hindi nito nakikita. Nag-text siya, Ramon, kailangan nating mag-usap. It's about Isabela. Importante ito. Hindi siya umasa na sasagot ito, ngunit pagkatapos ng isang oras, isang text ang dumating. Sa coffee shop sa tapat ng opisina mo, 3 p.m., 15 minutes only. Malamig, transactional. Pero sapat na yon. Dumating si Selena sa coffee shop, nadala ang isang folder na puno ng mga dokumento, mga kopya ng lumang kaso, mga artikulo tungkol sa pagbagsak ng Cruz Real Estate. Dumating si Ramon ilang minuto pagkatapos niya. Umupo ito sa kanyang harapan, hindi man lang nag-abalang mag-order. What is this all about, Selena? Make it quick. Huminga ng malalim si Selena. Ramon, ginagamit ka lang ni Isabela. This is not about us. This is about revenge.
Inilatag niya ang mga dokumento sa mesa. Ang pamilya niya, winasak ng pamilya mo, 20 taon na ang nakalipas. Ito ang ebidensya. Ginagawa niya ito para sirain ka, para sirain ang Santos Corporation, tulad ng ginawa ng ama mo sa kanila. Tiningnan ni Ramon ang mga papel, 1 segundo lang. Pagkatapos, tumawa siya. Isang tawang mapakla at puno ng pangiinsulto. Wow, sabi niya, napapailing. Wow, desperada ka na ba talaga, Selena? Gumagawa ka na ngayon ng mga kwento para lang iligtas ang sarili mo? Anong susunod? Sasabihin mong alien si Isabela? Ramon, totoo ito. Tingnan mo ang mga petsa, ang mga pangalan. Pagmamakaawa ni Selena, ngunit hindi na nakikinig si Ramon. Kinuha niya ang folder at inihagis ito pabalik sa mesa. Ang mga papel ay nagkalat. I'm not stupid, Selena. Nakita ko ang mga email mo. Alam ko ang plano mo. At itong drama na ito, hindi ito gagana sa akin. Tumayo siya para umalis. At sa eksaktong sandaling iyon, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Isabela, nakangiti, na tila nagkataon lang. Mon, darling, nandito ka lang pala, sabi nito. Sabay lapit at kapit sa braso ni Ramon. Tumingin ito kay Selena, ang mga mata ay puno ng pagtatagumpay. Oh, hello, Selena. Nagkakamustahan lang kayo? Tiningnan ni Ramon si Selena sa huling pagkakataon. Ang mukha ay puno ng pagkasuklam. Tapos na kami. At magkasama silang lumabas ng coffee shop, iniwan si Selena na nakaupo sa gitna ng mga nagkalat na papel, ang katotohanang walang sino mang gustong pakinggan. Kinagabihan, habang sinusubukan niyang muling buuin ang kanyang sarili, isang tao ang kumatok sa pinto ng kanyang hotel room. Isang courier. May inabot itong isang malaki at makapal na brown envelope. Nang buksan niya ito, isang formal na dokumento ang nasa loob. Ang selyo ng korte ay nakatatak sa pinakaitaas. Isang subpoena. Ngunit hindi lang ito ang kasong fraud na inaasahan niya. Mayroon pang isa. Isang petisyon para sa annulment na isinampa ni Ramon Santos laban sa kanya. At habang binabasa niya ang dahilan, ang grounds for annulment, naramdaman niya ang huling piraso ng kanyang lakas na nawawala. Petitioner claims that the marriage is null and void due to fraud, as the respondent, Selena Santos, entered the marriage with the sole intention of deceiving the petitioner for financial gain. Inakusahan siya ni Ramon, hindi lang bilang isang magnanakaw, kundi bilang isang asawang hindi kailanman nagmahal. Ang bigat ng mga papel sa kamay ni Selena ay parang bigat ng buong mundo. Hindi na lang ito tungkol sa isang kaso. Ito ay isang pag-atake sa kanyang buong pagkatao. Kinabukasan, nakipagkita siya sa nag-iisang abogado na pumayag kumuha ng kanyang kaso. Si Attorney Mendoza, isang matandang abogado na mas kilala sa pagiging praktikal kaysa sa pagiging palaban. Selena, kailangan nating maging tapat sa isa't isa, sabi ni Attorney Mendoza habang sinasalansan ang mga dokumentong dinala niya. Malakas ang ebidensya laban sa'yo. Ipinakita nito sa kanya ang mga kopya ng ebidensya na isinumite ng kampo ni Ramon. Naroon ang mga pekeng email, naroon ang mga pekeng bank transfer records. Lahat ay mukhang lehitimo. Isang propesyonal na gawa. This is all fabricated, giit ni Selena. Gawa-gawa lang ito ni Isabela. Maaaring totoo ang sinasabi mo, sagot ng matandang abogado. Ang boses ay malumanay, ngunit walang pag-asa. Pero sa korte, ang mahalaga ay kung ano ang kaya mong patunayan. At sa ngayon, wala tayong hawak na matibay na ebidensya. Ang kwento mo tungkol sa paghihiganti, napakaganda pakinggan, parang sa pelikula. Pero sa isang hukom, iyon ay isang kwento lamang, isang desperadong teorya na walang suporta. Pero kaya kong, Selena, pinutol siya ni Attorney Mendoza. Kilala ko ang abogado ni Ramon, si Tony Alcaraz,
Isa siyang pating sa korte. Gagamitin niya ang lahat para sirain ka, ang reputasyon mo, ang pamilya mo, lahat. At sa kabilang banda, ang resources ng mga Santos ay walang katapusan. Kaya nilang bayaran ang pinakamagagaling na eksperto para patunayan na totoo ang mga ebidensyang ito. Tayo? Anong panlaban natin? Natahimik si Selena. Alam niyang totoo ang lahat ng sinabi nito. Sa larong ito, dinala niya ang kanyang katotohanan, ngunit ang kalaban niya ay dinala ang buong mundo. Ano? Ano ang dapat kong gawin? Tanong niya. Ang boses ay halos pabulong na lang. Sumandal si Attorney Mendoza sa kanyang upuan. May inaalok silang settlement, isang kasunduan. Aaminin mong may financial mismanagement na nangyari pero hindi sinasadya. Babawiin nila ang kasong kriminal. Papayag ka sa annulment ng walang anumang habol sa yaman nila. Maglalabas sila ng isang public statement na nagsasabing amicably settled na ang lahat. Madudunggisan ang pangalan mo pero hindi ka makukulong at makakapagsimula kang muli. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Selena. Umamin sa isang kasalanan na hindi niya ginawa. Isuko ang laban. Iyon ang pinakaunang bagay na itinuro sa kanya na huwag gagawin. Hindi ko kaya, umiling si Selena. Hindi ko kayang isuko ang prinsipyo ko. Kung minsan, ang pagiging matalino ay ang pag-alam kung kailan ka dapat sumuko para makalaban ka ulit sa ibang araw. Malungkot na sabi ni Attorney Mendoza. Pag-isipan mo, Selena. Ito na ang pinakamagandang alok na makukuha mo. Lumabas si Selena sa opisina na parang isang zombie. Naglakad siya ng walang direksyon sa mga abalang kalye ng Makati. Ang mga nagtataasang gusali, na dati ay simbolo ng kanyang mga pangarap, ay tila mga dambuhalang rehas na kumukulong sa kanya. Lahat ng tao sa paligid niya ay nagmamadali. May kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang pupuntahan. Siya lang ang tila natigil. Walang direksyon, walang pag-asa. Tinawagan niya ang kanyang ina sa probinsya. Sinubukan niyang maging matatag. Ma, kamusta na po kayo? Selena, anak, napanood namin sa TV. Totoo ba ang mga sinasabi nila? Ang boses ng kanyang ina ay puno ng pag-aalala. Hindi po, ma. Kasinungalingan lang po lahat yon. Sabi ni Selena, pinipigilan ng kanyang pag-iyak. Anak, umuwi ka na lang kaya muna dito. Dito, walang huhusga sa'yo. Ang alok ng kanyang ina ay puno ng pagmamahal, ngunit para kay Selena, iyon ay isang simbolo ng pagkatalo. Hindi po, ma. Kailangan ko pong tapusin ito. Okay lang po ako. Huwag po kayong mag-alala. Pagkatapos ng tawag, hindi na niya napigilan. Sumandal siya sa isang pader, sa isang eskinita, at doon umiyak ng tahimik. Pakiramdam niya ay wala nang natira. Ang batas na pinagkatiwalaan niya ay hindi na niya kakampi. Ang mga taong inaasahan niyang tutulong ay tumalikod na. Pati ang sarili niyang lakas ay tila nauubos na. Nang gabing iyon, sa kanyang hotel room, tiningnan niya ang tambak na papeles ng kaso sa kanyang mesa. Ang settlement agreement ay nasa pinakaibabaw, tila isang paanyaya sa pagsuko. Marahil ay tama si Attorney Mendoza. Marahil ay ito na ang katapusan. Pumunta siya sa isang maliit na simbahan malapit sa hotel. Isang lugar na hindi niya napupuntahan sa loob ng maraming taon. Umupo siya sa isang bakanting upuan sa likod. Walang gaanong tao. Tanging ang mga imahe ng mga santo at ang amoy ng mga kandila ang kanyang kasama. Hindi siya nagdasal para manalo. Hindi siya nagdasal para sa hustisya. Nagdasal siya para sa lakas. Para sa isang senyales, kahit isang maliit na sinag ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Pagbalik niya sa kanyang kwarto, pagod na pagod, nagpasya siyang ayusin na lang ang kanyang mga gamit. Tinipon niya ang lahat ng papeles na may kaugnayan sa kaso. Handa nang tawagan si Attorney Mendoza kinaumagahan para sabihing tinatanggap na niya ang kasunduan.
habang inililipat niya ang mga gamit mula sa kanyang briefcase papunta sa isang kahon. Isang bagay ang nahulog mula sa isang maliit na bulsa sa gilid. Isang itim na fountain pen, elegante at mamahalin. Naalala niya, regalo ito ni Ramon sa kanya noong unang anibersaryo nila. Para sa pinakamagaling na abogado na kilala ko. Sabi nito noon, hindi niya ito masyadong ginagamit dahil mas sanay siya sa ordinaryong ballpen. Pinulot niya ito mula sa sahig, ngunit sa pagbagsak, tila may kumalas sa loob. Ang dulo ng pen ay bahagyang bumukas. Mula sa maliit na siwang, isang bagay ang lumabas. Isang bagay na hindi dapat naroroon. Isang napakaliit na itim na piraso ng plastik. Kinabahan si Selena. Maingat niyang binuksan ang pen. At doon, sa loob ng katawan nito, nakatago sa isang lihim na kompartiment, isang micro USB drive. Habang si Selena ay nasa bingit ng pagsuko, si Ramon naman ay nasa tuktok ng kanyang mundo. O iyon ang gusto niyang paniwalaan. Ang kaso laban kay Selena ay umuusad ng pabor sa kanya. Ang annulment ay halos sigurado na. Sa negosyo, sa tulong ni Isabela, nakasara sila ng isang malaking deal na lalong nagpatibay sa posisyon ng Santos Corporation. Lahat ay naaayon sa plano. Ngunit sa gitna ng mga tagumpay na ito, may isang kakaibang pakiramdam ng kabiguan ang nanunuot sa kanyang puso. Gabi-gabi, umuuwi siya sa isang malaki at tahimik na bahay. Wala na ang amoy ng paborito niyang pagkain. Wala na ang mga libro ni Selena na nagkalat sa sala. Ang tanging naroon ay ang malamig na katahimikan at ang alaala ng isang masayang pagsasama na siya mismo ang sumira. Si Isabela ay palaging nasa tabi niya, pero iba. Ang mga ngiti nito ay laging kalkulado. Ang mga yakap ay tila may hinihintay na kapalit. Hindi tulad ni Selena na minahal siya kahit sa mga panahong pakiramdam niya ay hindi siya karapat-dapat. Isang hapon, sa isang board meeting, nagsimulang maramdaman ni Ramon ang isang bagay na mali. I propose we restructure the executive committee, sabi ni Isabela sa harap ng buong board. We need to bring in new blood, people who are more aligned with our aggressive new direction. Ipinakita niya ang isang listahan ng mga pangalan. Lahat ay mga taong tapat sa kanya. At sa listahan ng mga aalisin, naroon ang pangalan ni Mr. Diaz, ang CFO ng kumpanya, ang pinagkakatiwalaang tao ng kanyang ama na naging tapat sa mga Santos sa loob ng 30 taon. Wait, sabi ni Ramon. Mr. Diaz is the backbone of our finances. Why would we replace him? Ngumiti si Isabela, isang ngangiting matamis, pero may bahid ng bakal. He's old school, Mon. We need someone who can keep up. Don't worry. I've already vetted his replacement. He's the best in the field. May tumutol sa sinabi ni Ramon, ngunit sa huli, bumoto ang board ng pabor kay Isabela. Ang kanyang impluwensya sa kumpanya ay lumalaki ng mas mabilis kaysa sa inaakala niya. Pakiramdam niya ay unti-unti siyang nawawalan ng kontrol sa sarili niyang imperyo. Kinagabihan, hindi sinasadyang narinig ni Ramon ang isang pag-uusap ni Isabela sa telepono sa may hardin. Nakatago siya sa dilim at hindi siya nakita nito. Oo, malapit na, sabi ni Isabela sa kausap. Ang boses ay matigas at walang lambing. Ang matanda ay naalis ko na. Si Ramon, he's blinded by his own pride. Madali na lang siyang paikutin. Ibagsak mo na ang presyo sa Lunes. Pagkatapos, bibili natin lahat. Everything will be ours. Nang marinig iyon ni Ramon, para siyang nasuntok sa sikmura. Sino ang kausap nito? Anong ibabagsak na presyo? Anong magiging kanila? Biglang bumalik sa kanyang isipan ang mga salita ni Selena sa coffee shop. Ginagamit ka lang ni Isabela. This is about revenge. Iwinaksi niya ang mga salitang yon noon. Tinawag itong isang desperadong kwento. Ngunit ngayon, ang mga salitang yon ay umalingaungaw sa kanyang tainga na parang isang babala mula sa nakaraan. Napuno siya ng pagdududa at pagsisisi. Paano kung
Paano kung totoo ang sinabi ni Selena? Paano kung ang lahat ng ito ay isang malaking bitag? Ang kanyang galit kay Selena ay unti-unting napalitan ng takot. Takot na siya ang naging instrumento sa pagsira, hindi lang sa kanilang pagsasama, kundi pati na rin sa legado ng kanyang pamilya. Kailangan niyang malaman ang totoo. Ngunit paano? At doon, isang alaala ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang maliit na detalye na halos nakalimutan na niya. Ang fountain pen, ang regalong ibinigay niya kay Selena noong unang anibersaryo nila. Hindi ito isang ordinaryong pen. Sa utos niya, nilagyan ito ng kanyang security team ng isang high-tech na audio recording device at isang nakatagong USB. Isang insurance policy, sabi nila, para sa mga importanteng pag-uusap sa negosyo. Hindi niya ito kailanman sinabi kay Selena. At dahil hindi naman ito madalas gamitin ng asawa niya, nakalimutan na rin niya ito. Ngunit paano kung nagamit niya ito? O paano kung na-activate ang recording device nang hindi sinasadya sa mga panahong magkasama sila ni Isabela? Isang maliit na sinag ng pag-asa ang sumilay sa kanyang puso. Iyon na marahil ang tanging susi para malaman ang katotohanan. Kailangan niyang makuha ang pen na yon. Kailangan niyang makausap si Selena. Kinuha niya ang kanyang cellphone at idinial ang numero ni Selena. Ilang beses na nag-ring. Inaasahan niyang hindi na ito sasagutin. Inaasahan niyang isinumpa na siya nito. Ngunit hindi. Hindi sumagot si Selena. Sinubukan niyang muli. At muli. Voicemail. Habang nakaupo si Ramon sa dilim ng kanyang opisina, napuno siya ng isang emosyon na matagal na niyang hindi naramdaman. Pagkatalo. At sa kabilang banda ng lungsod, sa isang maliit na hotel room, si Selena ay nanginginig na isinasaksak ang isang maliit na USB drive sa kanyang laptop. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakabilis. Ano ang laman nito? Isang lumang file ng kaso? Isang walang lamang drive? Isang folder lang ang lumabas sa screen at sa loob nito isang file, isang audio file na pinangalanang Convoy Bella Bruan. Huminto ang paghinga ni Selena. Ang kanyang daliri ay nanginginig habang iginagalaw niya ang cursor ng mouse. At pagkatapos, pinindot niya ang play. Ang unang boses na narinig ni Selena mula sa recording ay ang boses niya. Hindi ko gusto ang babaeng yan para sa'yo, Ramon. May kakaiba sa kanya. Iyon ay isang pag-uusap nila. Ilang linggo na ang nakalipas sa loob ng kotse. Naalala niya ito. Nag-away sila pagkatapos noon. Malinaw na na-activate ang recording device nang hindi sinasadya at hindi na napatay. Pagkatapos ng ilang minutong katahimikan at mga kaluskos, isang bagong boses ang pumasok. Ang boses ni Isabela. Malinaw at malutong. At may kausap itong isang lalaki. Napakadali niyang paniwalain, sabi ni Isabela. At may kasama itong isang mahinang tawa. Ang kailangan mo lang gawin ay pakainin ang kanyang ego at ang kanyang insecurities, konting papuri, konting duda tungkol sa asawa niya at kakagatin niya ang pain. Napatakip ng bibig si Selena. Paano ang mga email? Tanong ng lalaki. Sigurado ka bang hindi yon matutunton pabalik sa atin? Huwag kang mag-alala, David. Sagot ni Isabela. Ang puso ni Selena ay halos tumalon mula sa kanyang dibdib. David, Mr. David Lim, ang pangalan ng financial consultant sa mga peking email. Ang tech team ko ang gumawa niyon. Mukha itong totoo. At kahit na maghinala sila, sino ang paniniwalaan ng korte? Ang isang respetadong CEO o ang isang desperadong asawa na biglang naging henyo sa pag-hack? Nagpatuloy ang pag-uusap. Bawat salita ay isang patunay. Bawat pangungusap ay isang pako sa kabaong ng mga kasinungalingan ni Isabela. Detalyado niyang ikinuwento ang kanyang buong plano. Ang paghihiganti para sa kanyang ama. Ang pagsira sa pangalan ni Selena para mawalan ito ng kredibilidad at ang unti-unting pagkuha ng kontrol sa Santos Corporation. Sa oras na makuha natin ang majority ng stocks,
sabi ni Isabela sa huling bahagi ng recording, ipapatalsik ko si Ramon. Gusto kong maranasan niya ang naranasan ng ama ko, ang mawalan ng lahat. At si Selena, mabubulok siya sa kahihiyan. Iyon ang hustisya. Nang matapos ang recording, napahagulgol si Selena, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa wakas. Sa wakas, narito na ang katotohanan, isang katotohanang hindi maitatanggi. POV Ramon. Hindi matahimik si Ramon. Pagkatapos mabigong tawagan si Selena, ginawa niya ang tanging bagay na alam niyang gawin, ang gamitin ang kanyang kapangyarihan. Tinawagan niya si Mr. Diaz, ang tapat na CFO na pinatalsik ni Isabela. Mr. Diaz, kailangan ko ng pabor, sabi ni Ramon. Ang boses ay puno ng pagkaapura. May hinala akong may ginagawang hindi maganda si Isabela sa stocks ng kumpanya. Can you check? Discreetly? Akala ko, sir, wala na kayong tiwala sa akin? May bahid ng hinanakit sa boses ng matanda. I was a fool, Mr. Diaz, a blind fool. Please, help me. Pumayag ang matanda. Pagkatapos ng 2 oras ng pananabik, isang tawag ang dumating. Sir Ramon, sabi ni Mr. Diaz. Ang boses ay nanginginig sa galit. Mas masahol pa sa inaakala ninyo. Si Ms. Cruz ay gumagamit ng mga dummy corporation para unti-unting bilhin ang shares ng ibang board members at she's been artificially driving down the stock price through a series of shell transactions. Inihahanda niya ang kumpanya para sa isang hostile takeover. Ang kausap niya, ang ahente sa transaksyon, ay ang pinakamatinding kalaban natin sa industriya. Nanlamig ang buong katawan ni Ramon. Totoo nga. Totoo ang lahat ng sinabi ni Selena. Siya si Ramon Santos, ang CEO, ang kinatatakutang negosyante, ay naging isang tanga, isang papet sa kamay ng isang babaeng puno ng galit. Ang pagsisisi na naramdaman niya ay parang isang alon na lalamon sa kanya. Sinira niya ang kanyang asawa, ang nag-iisang taong tunay na nagmahal sa kanya. Dahil sa mga kasinungalingan ng babaeng siya mismong sisira sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang itama ang lahat. POV, Selena and Ramon. Hawak ang pinakamalakas na ebidensya. Alam ni Selena kung ano ang dapat niyang gawin. Ang board meeting para formal na i-appoint ang mga bagong opisyal ni Isabela ay bukas ng umaga. Iyon na ang kanyang huling pagkakataon. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-type ng isang maikling mensahe. Hindi para kay Atty. Mendoza, kundi para kay Ramon. Alam ko na ang lahat. Magkita tayo sa board meeting bukas. Dalhin mo ang katotohanan mo, dadalhin ko ang sa akin. Nang matanggap ni Ramon ang text, para siyang nabigyan ng pangalawang pagkakataon, sumagot siya kaagad. I'll be there. Sa kanyang penthouse unit, si Isabela ay kumpiyansang naghahanda. Pinag-aaralan niya ang kanyang speech para sa board meeting. Ang kanyang tagumpay ay abot kamay na lang. Ang paghihiganti na pinlano niya sa loob ng 20 taon ay malapit ng maganap. Kinabukasan, sa pinakamataas na palapag ng Santos Tower, ang conference room ay puno na ng mga miyembro ng board. Si Isabela ay nakaupo sa dulo ng mesa, sa tabi ng bakanteng upuan ng CEO. Mukha siyang reyna na handa ng koronahan. Good morning everyone, simula niya. Ang boses ay puno ng kapangyarihan. Bago tayo magsimula sa ating agenda, nais ko lang. Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin. Ang malaking pinto ng conference room ay bumukas. Pumasok si Selena. Nakasuot ng isang simpleng itim na business suit, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng awtoridad. Sa kanyang mga mata, wala nang bakas ng luha o pagkatalo. Tanging ang apoy ng isang abogadong handa ng lumaban. Lahat ng mata ay napunta sa kanya. What is she doing here? Tanong ng isang board member. Bago pa man may makasagot, isa pang tao ang pumasok sa likod ni Selena. Si Ramon. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang kay Selena, puno ng pagsisisi at amuko at paghanga. Humakbang si Ramon papasok at tumayo sa tabi ni Selena.
Hinarap ang board, hinarap si Isabela. Ang pinto ng conference room ay dahan-dahang nagsara sa kanilang likuran, tila isang kurtina na nagsasara sa isang entablado. Ang huling laban ay magsisimula na. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa conference room. Lahat ng mga miyembro ng board ay napatingin kay Isabela na ang mukha ay dahan-dahang nawalan ng kulay. Ang kanyang ngiting tagumpay ay napalitan ng isang ekspresyon ng pagkabigla at pagkalito. Ramon? Selena? Anong ibig sabihin nito? Tanong niya. Sinisikap na panatilihing kalmado ang kanyang boses. Security! Paano nakapasok ang babaeng ito dito? She's with me. Matigas na sabi ni Ramon. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong silid. At may karapatan siyang magsalita dahil ang asawa ko ay biktima ng isang malaking paninira na kagagawa ng taong akala nating lahat ay ating kasosyo. Humakbang si Selena papalapit sa mesa. Walang takot, walang pag-aalinlangan. Inilapag niya ang isang maliit na digital voice recorder sa makintab na kahoy. Ladies and gentlemen of the board, simula niya. Ang kanyang boses bilang abogado ay malinaw at may awtoridad. Sa mga nakaraang linggo, ang pangalan ko ay dinungisan ng mga akusasyon ng pandaraya. Ngayon, narito ako para ipakita sa inyo kung sino ang tunay na mandaraya. Tumingin siya ng diretso kay Isabela na ngayon ay nakatayo na. Ang mga mata ay nanlilisik sa galit. Isabela Cruz, nakilala rin bilang nag-iisang tagapagmana ng Cruz Real Estate, ang kumpanyang winasak ng Santos Corporation, 20 taon na ang nakalipas. Isang bulungan ang kumalat sa buong kwarto. This is ridiculous! Sigaw ni Isabela. Sinungaling siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Hindi ko kailangan ng paniniwala ninyo. Kalmadong sagot ni Selena. Dahil dala ko ang katotohanan. Pinindot niya ang play button sa voice recorder. Ang boses ni Isabela ay pumuno sa silid, malinaw at hindi maikakaila. Ang kanyang pag-amin sa pakikipagsabwatan kay David Lim. Ang kanyang pagtawa habang ikinukwento kung paano niya minanipula si Ramon. Ang kanyang detalyadong plano na pabagsakin ang kumpanya. Sa bawat salita, mas lalong namumutla si Isabela. Ang mga miyembro ng board ay napatingin sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkasuklam at hindi makapaniwala. Nang matapos ang recording, isang nakabibinging katahimikan ang muling namayani. Ito ay gawa-gawa lang. Doctored! Desperadong sigaw ni Isabela, ngunit walang sino man ang nakinig. Hindi pa tayo tapos, sabi ni Ramon. Ibinigay niya ang isang folder kay Mr. Diaz na mabilis na ipinamahagi ang mga kopya sa lahat. Nariyan ang ebidensya ng ginagawa niyang palihim na pagbili ng ating stocks at ang kanyang plano na ibenta ang kumpanya sa ating mga kalaban. Lahat ay dokumentado. Habang tinitingnan ng mga board members ang mga papeles, ang katotohanan ay naging malinaw na parang sikat ng araw. Tapos na ang laro para kay Isabela. Tumayo si Ramon at humarap sa lahat. Inaamin ko ang aking pagkakamali. Sabi niya, ang boses ay puno ng pagsisisi. Nagpadala ako sa galit at sa mga kasinungalingan. Nabulag ako. At dahil doon, muntik ko nang masira ang dalawang bagay na pinakamahalaga sa akin. Ang kumpanyang ito at ang asawa ko. Tumingin siya kay Selena. Sa harap ng lahat ng mga makapangyarihang tao sa silid, ang kanyang mga mata ay puno ng kahinaan at pagpapakumbaba. Selena, I'm sorry, patawarin mo ako. Hindi pa man nakakasagot si Selena, biglang nagwala si Isabela. Mga Santos, manloloko kayong lahat. Sigaw niya, ang kanyang muka ay puno ng galit at luha. Kinuha ninyo ang lahat sa amin. Ang ama ko, namatay siyang mahirap at sawi dahil sa inyo. Karapat dapat lang kayo sa lahat ng ito. Binuksan ni Ramon ang pinto ng conference room kung saan naghihintay na ang mga security guard. Isabela, tapos na. Ilabas niyo na siya. Habang kinukuha ng mga gwardiya,
Patuloy siyang nagsumpa at nagsisigaw hanggang sa mawala na ang kanyang boses sa pasilyo. Hustisya. Nakuha na ni Selena ang hustisya na ibalik na ang kanyang pangalan. Ngunit habang nakatayo siya roon, sa gitna ng kanyang tagumpay, isang kakaibang kalungkutan ang kanyang naramdaman. Ang panalo ay may kasamang pait. Isa-isang lumapit ang mga board members sa kanya, humihingi ng paumanhin. Ngunit hindi na niya marinig ang mga ito. Ang tanging nakikita niya ay si Ramon. Nakatayo sa kabilang dulo ng silid, naghihintay. Nang maubos na ang mga tao at silang dalawa na lang ang natira, ang malaking conference room ay tila lalong lumaki at ang distansya sa pagitan nila ay parang isang malawak na karagatan. Ang lahat ng galit, ang lahat ng sakit, ang lahat ng tanong ay namuo sa katahimikan na yon. Lumapit si Ramon, dahan-dahan, na parang natatakot na baka tumakbo siya palayo. Tumigil ito ilang talampakan mula sa kanya. Ang dating kumpiyansa at yabang ay wala na. Ang natira ay isang lalaking nasugatan, isang lalaking nagsisisi. "Pwede pa ba, Selena?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig, halos pabulong. "Pwede pa bang ayusin ang lahat?" Lumipas ang ilang linggo. Ang eskandalo ng Santos Corporation ay naging pangunahing balita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang kwento ay tama na. Inilabas ng kumpanya ang isang opisyal na pahayag. Nililinaw ang pangalan ni Selena at ibinunyag ang buong katotohanan tungkol sa plano ni Isabela Cruz. Si Isabela at ang kanyang mga kasabwat ay nahaharap ngayon sa maraming kasong kriminal. Ang law firm kung saan nagtatrabaho si Selena ay agad siyang tinawagan pabalik na may kasamang alok ng promotion at isang malaking public apology. Tinanggap niya ito. Habang naglalakad siya pabalik sa kanyang opisina, sinalubong siya ng mga palakpakan mula sa kanyang mga kasamahan. Ang paggalang na nawala ay bumalik, mas matibay pa kaysa dati. Muli, siya si Attorney Selena Santos, isang pangalan na sinubok ng apoy at naging mas dalisay. Si Ramon naman, ginawa ang isang bagay na walang sino man ang inaasahan. Sa isang emergency shareholders meeting, voluntaryo siyang bumaba sa kanyang posisyon bilang CEO. "Hindi ko maaaring pamunuan ang kumpanyang ito hanggat hindi ko muna inaayos ang sarili kong buhay," sabi niya sa kanyang paalam na talumpati. Ang Santos Corporation ay nangangailangan ng isang leader na may integridad. At sa ngayon, kailangan ko munang patunayan sa sarili ko na mayroon pa ako noon. Ibinenta niya ang karamihan sa kanyang mga ari-arian, ang mga sports car, ang rest house sa Tagaytay. Ang natira lang ay ang kanilang bahay na ayaw niyang isuko. Sa halip na magpakalunod sa yaman, sinimulan niyang magtrabaho bilang isang consultant para sa isang maliit na non-profit organization na tumutulong sa mga negosyanteng nagsisimula pa lang. Doon, sa gitna ng mga simpleng tao na may malalaking pangarap, unti-unti niyang natagpuan ang kahulugan ng tagumpay na hindi nasusukat ng pera. Hindi sila nag-usap sa loob ng mga linggong yon. Binigyan nila ng espasyo ang isa't isa. Isang espasyong kailangan para maghilom ang mga sugat. Isang hapon, nakatanggap si Selena ng isang text mula kay Ramon. "Pwede ba tayong magkape? Walang mga abogado, walang board members, tayo lang." Pumayag siya. Nagkita sila sa isang maliit at tahimik na coffee shop, malayo sa karangyaan na dati nilang ginagalawan. Nauna siyang dumating. Pagkalipas ng ilang minuto, pumasok si Ramon. Simple lang ang suot nito, isang ordinaryong polo shirt at maong. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng mahabang panahon, nakita ni Selena sa kanyang mga mata ang kapayapaan. Umupo ito sa kanyang harapan. Walang nagsalita sa unang ilang minuto. Tanging ang tunog lang ng mga tasa at ang mahinang musika ang maririnig. "Kamusta ka na?" Si Ramon ang unang nagsalita. "Okay lang," sagot ni Selena. "Ikaw?" "Inaayos ko ang mga dapat ayusin." Ngumiti si Ramon. Isang nangiting totoo
at walang pagkukunwari. Muli silang natahimik. Pagkatapos, inilapag ni Ramon sa mesa ang isang sobre. Iyan ang annulment papers, sabi niya. Pinirmahan ko na. Ibinibigay ko sa iyo ang kalayaan mo, Selena. Walang kondisyon. The house, a part of my remaining shares. They're all yours. It's the least I can do. Tinitigan ni Selena ang sobre. Ito na, ang katapusan ng kanilang pagsasama. Ang premyo na ipinaglaban niya. Ngunit habang tinititigan niya ito, hindi saya ang kanyang naramdaman, kundi isang pamilyar na kirot. Hindi niya kinuha ang sobre, sa halip tiningnan niya ng diretso si Ramon. Bakit mo ginawa ang lahat ng ito, Ramon? Ang pag-freeze ng accounts, ang pagsira sa pangalan ko. Bakit? Nakita ni Selena ang sakit sa mga mata ni Ramon. Dahil duwag ako, aminado niya, ang boses ay basag. Dahil sa buong buhay ko, ang tanging nagpahalaga sa akin ay ang pera at kapangyarihan ko. Noong dumating ka, minahal mo ako ng walang dahilan. At iyon ang kinatatakutan ko. Kaya noong sinabi ni Isabella na pera lang ang habol mo, naniwalaan ako. Dahil mas madaling paniwalaan na may depekto ka kaysa tanggapin na baka meron ngang nagmamahal sa akin ng totoo. Sa unang pagkakataon, naintindihan ni Selena ang lalim ng sugat na dinadala ng kanyang asawa. Kinuha niya ang sobre, ngunit hindi para itago. Kumuha siya ng ballpen mula sa kanyang bag. Sa harap mismo ni Ramon, pinunit niya ang mga papeles sa dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Ramon. Selena? Ang pagtitiwala. Parang salamin, Ramon, sabi ni Selena habang inilalapag ang mga punit na papel. Kapag nabasag, mahirap nang buuin. Puno ito ng lamat. Pero hindi ibig sabihin, susukuan na natin. Nakita niya ang pagpatak ng isang butil ng luha mula sa mga mata ni Ramon. Isang bagay na hindi niya kailanman nakita dati. Hindi ko alam kung kaya pa nating ayusin ito. Pagpapatuloy ni Selena, ang boses ay naging mahina, pero matatag. Hindi ko alam kung maibabalik pa natin ang dati, pero handa akong subukan. Kung handa ka ring subukan. Pero sa pagkakataong ito, walang mga kasinungalingan, walang mga sekretong nakatago sa fountain pen. Tayo lang. Magsisimula tayo sa simula. Tumango si Ramon, hindi makapagsalita, habang patuloy na dumadaloy ang kanyang mga luha. Mga luha ng pagsisisi at ng isang bagong pag-asa. Tumayo si Selena. Uwi na ako, sabi niya. Tumayo rin si Ramon. Hahatid na kita. Sabay silang lumabas ng coffee shop. Habang naglalakad sila sa ilalim ng papalubog na araw, walang nagtangkang humawak ng kamay. Ngunit ang kanilang mga balikat ay halos magkadikit. At sabay ang kanilang mga hakbang. Hindi ito ang perpektong wakas na tulad ng sa mga fairy tale. Hindi ito isang biglaang pagbabalik ng tiwala at pagmamahal. Ito ay isang simula. Isang pangalawang pagkakataon. Isang mahaba at mahirap na daan patungo sa muling pagtitiwala. Isang daan na handa na nilang lakbayin ng magkasama.